Isa ang kaso ni Nida Blanca sa isa sa mga pinakamalaking palaisipan para sa ating mga Pilipino. Naalala ko November 7, 2001, nagkagulo yung mga tao sa TV nung binalita ang pangyayari ng pagkamatay ni Nida Blanca. Sa araw na yan, sabi nila, natagpuan ang bangkay ng aktres sa likod ng isang sasakyan sa parkingan sa isang building sa San Juan. Nakakagulantang, di ba? Nakita nila na napakarami daw saksak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Naalala ko sobrang daming apektado talaga dito, especially yung mga fans niya, mga kaanak, ang daming umiiyak sa TV noong mga panahon na to. Dahil mahal ng mga Pilipino talaga etong si Nida Blanca. Ang kwentong ito ay ang misteryosong pagpatay kay Nida Blanca. Bago tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 Gcash giveaway, kaya mag-like, subscribe at notification bell na kayo ha. Bago natin umpisahan ng kwento, gusto ko na pakinggan nyo talaga lahat ng sasabihin natin mga suspect, lahat ng mga teorya, dahil hanggang ngayon, this case remains unsolved. Kaya lagi siyang pinag-uusapan talaga. Unahin muna natin siyang kilalanin. Alam kong maraming Gen Z ang hindi na nakakakilala sa kanya, pero kaming mga millennials, naabutan namin siya. Isa sa mga pinakasikat at laging kinukwento sa akin ng mga lolo ko ay yung pagganap niya sa John and Marcia. Kasama niya dito ang comedy king na si Dolphy. Ayan, kilala nating lahat yan. January 6, 1936 siya pinanganak. Taga Nueva Ecija siya. Dorothy Jones talaga yung pangalan niya kasi half Caucasian siya. Nag-start siyang umarte nung 14 years old siya. At dahil nga sabi ko sa inyo half Caucasian siya, binigyan siya ng screen name na Blanca. Sa Espanyol, ang ibig sabihin ng Blanca ay puti. Kaya yan, Nida na maputi. She was really big. Sa totoo lang, ask your parents, nakagawa siya ng 200 na pelikula sa loob lamang ng kanyang 6 decades na career sa Pilipinas. Ngayon, mag-ahead na tayo straight doon sa kanyang murder. Naalala ko when this happened, I think I was in grade 1 lang. Medyo matagal na rin. So, anong nangyari? Nagkaroon kasi ng report na sa 6th floor ng parking ng Atlanta Center, nahanap yung katawan niya. Yung katawan ni Nida Blanca, merong 13 na saksak. Pero yung pumatay daw sa kanya, ayon sa kapulisan, ay yung saksak niya sa leeg na tumagos sa larynx niya dahilan ng kanyang pagkamatay. Nagkaroon din daw ng hematoma yung kanyang kanang mata at nagkabali-bali yung ribs niya. Isipin mo pa lang yung mga nangyari sa kanyang ganyan. Alam mo na hindi madali yung nangyari. It was a controversy na naging murder mystery. Sabi ko nga sa inyo, hanggang ngayon, hindi alam kung ano yung totoong nangyari. Hanggang ngayon, hinala, suspecha pa rin ang lahat ng mga bagay. Ang mga susunod na kukwento ko sa inyo ay ang mga naging suspect at ang mga teorya na pumalibot sa murder mystery na ito. Please, do note, uulitin ko lang ulit, this is an unsolved case. Lahat ay teorya at suspecha lamang. Ang main suspect talaga nila dito, number 1, ay ang asawa niya na si Rod Strunk. Lagi ko nakikita pag titingin kayo ng articles, ang pinag-uusapan talaga palagi, siya ba yung mastermind o fall guy lang siya? Nagsabi nila, battered wife daw itong si Nida Blanca. Hindi na maganda yung relasyon mag-asawa nila. Lagi na silang nag-aaway. At dahil dyan, nag-hire daw ng professional killer etong si Rod Strunk para patayin yung asawa niya. Ito yung mismong binentang teorya ng Task Force Marcia na ginawa ng PNP para investigahan yung pagkamatay nitong aktres na mahal ng mga Pilipino. However, maraming hindi naniwala dito, including big TV personalities. Sa isang nakita ko, sabi ni Inday Badiday, isa ring kilalang personality noon, sabi niya, kung battered wife daw si Nida, lalabas at lalabas yung kwento na yon sa mga kaibigan niya. At
Anyways, ano na nangyari kay Rod Strunk? 2003, lumipad si Rod Strunk papunta ng US. Ito pa yung parang hanggang kaduluduluhan hindi pa rin talaga tapos yung kwento. Dahil July 11, 2007, nagulat ulit yung mga tao, no? Kasi namatay siya. Actually, hindi lang siya namatay, nagpakamatay siya. Tumalon siya sa second floor ng Tracy Inn sa California mula sa second floor balcony. Mararamdaman mo na nandun yung pain ba, nandun yung anger, nadala hanggang dulo Nalaman mong ganyan. Merong epekto sa kanya yung mga nangyari na to. However, napatunayan bang siya? Obviously, nasa Amerika siya, so hindi. Pupunta tayo sa pangalawang suspect ngayon. Ang pangalawang suspect natin ay ang lalaking nagngangalan na si Philip Medel. Ayan ang kanyang larawan. Etong si Philip Medel, umamin siya. Paano nangyari yon? 13 days matapos yung lahat ng mga kaguluhan, usap-usapan at suspetsa, press conference, yung sinasabi ko sa inyo kanina na Task Force Marcia. Dito, umamin etong si Philip Medel, ako yung killer. Sabi niya. So natuwa yung mga tao, finally, tapos na. Finally, magkakaroon na ng peace. Finally, mag-uumpisa na yung healing ni Nida Blanca at ng lahat ng mga taong nagmamahal sa kanya. But that is not the case. Sabi niya, no, after 4 days, binawi niya. At first kasi sabi niya, sinabi niya lang na kaya ako umaamin kasi nakonsensya ako. Pero hindi pala ganun yung nangyari talaga. Pagkabawi niya, ito yung sinabi niya sa press. Tinorture daw siya ng Department of Justice. At pinersa siya na umamin. Ngayon, sabi ni Senator Panfilo Lacson, wala daw siyang tiwala. May sinabi raw kasi itong si Philip na tumatak sa isip niya, nandito ako para mag-mislead. Hindi ko alam kung saan niya sinabi yun. Hinahanap ko pero hindi ko makita kung saan sinabi to. Ano rin nangyari kay Philip Medel? Naging suspect pa rin siya hanggang April 7, 2010. Napakatagal na nun, di ba? Pero, kagaya ni Rod Strunk, namatay din siya dahil sa sepsis na nanggaling sa pneumonia. Ngayon, ito marami akong mga nakitang teorya, no? Dalawa sa mga nakita kong teorya sa mga articles na nabasa ko is yung teorya sa pera at teoryang casino. Yung teorya sa pera, may nagsabi na etong si Nida daw, pinahiram ng pera ng politician. Wala na raw pera si Nida at hindi niya na sinole, kaya siya pinapatay. Pero feeling ko itong mga to ay mga haka-haka na lang at mga teorya dahil wala namang nakakapag-prove dito sa mga ito. Actually, lahat ng mga teorya na to, wala pa rin nakaka-prove hanggang ngayon. Which is why this story is sad. Dahil mahal na mahal nga ng mga tao etong si Nida Blanca. I think hanggang ngayon, marami pa rin humahanga sa kanya. Dahil dekada na matapos yung krimen na to. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ba talaga yung nangyayari. I think hanggang ngayon may mga dumadamdam pa rin ng kasong ito. Pero ang nakakalungkot sa tingin ko, personal kong opinion, is that I think wala nang makakaalam kung ano ba talaga yung mga nangyari. Dahil gaya nga ng sabi ko sa inyo, yung mga suspect natin, nagpatiwakal, namatay sa sakit, at wala na sila lahat. Ano pang malalaman natin? I think lilipas na lang ito and will remain as one of the biggest unsolved mysteries in the Philippines. Makukuha pa kaya yung hustisya para kay Nida Blanca? Anyways, para sa ating question of the day, may 1,000 GCash giveaway tayo kaya mag-like, subscribe at notification bell kayo. Sa mga teorya at mga suspect na pinag-usapan natin, sino sa tingin mo ang pumatay kay Nida? At ano kaya yung totoong motibo? I-comment mo sa ilalim. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.